Mayroon tatlong dimension ang variasyon ng wika. So, ano nga ba ang iba't ibang dimension ng wika? Mayroon tayong tatlong dimension ng wika. Una, geographical. Pangalawa, ito ang social. At pangatlo, ito ang contextual. Ano nga ba ang geographical? Ito ang lokasyong kinilalagyan ng mga gumagaling mga tao. Dahilan ang pagkakaiba ng wika kung ang geographical ang pag-uusapan. Una, na paghihiwalay ng anyong lupa at anyong tubig. Kung ang tao ay lumilipat ng tahanan. Susunod naman ay ang social. Ito ang mga taong magkakalapit o may ugnayan na halos magkatulad ang paraan ng pananalita. Kumpara sa taong magkakalayo at walang ugnayan sa isa't isa. Contextual. Ito naman ay nagaganap sa loob ng isang individual at nag-iiba ng pananalita batay sa sitwasyon o kontekstong kinakasakitan. Mayroon namang tatlong uri ng register ng wika. Bilang dito ang field, tenor, at mode of discourse. Ang field ay tumutukoy sa paksa o larangang pinag-uusapan. Ang paksa ng diskurso ay maaaring hingil sa mga teknikal o espesyadong salita na ginagamit ng mga taong nasa partikular na disiplina o larangan. Ako naman tayo sa register ng field. Ito ay ang salitang maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan ayon sa larangan o disiplinang pinagagamitan nito. Tinatawag din itong espesyadong termino. Halimbawa, ang salitang virus agham ay malware o software na nakakasira sa sistema ng computer, habang sa medisina naman ay maliit na germs na nakakadulot ng sakit sa tao at nakakapinsala sa iba pang tao o hayop. Ang salita ng mga operasyon sa kalakalan ay paggawa, habang sa military naman ay pagsasakatuparan ng plano, at sa las agham naman ay pagsusuri. Tenor of discourse. Ito ang tinutukoy sa kung sino ang kausap at ang relasyon ng mga taong nag-uusap sa isang sitwasyon. Ang relasyon ng mga taong nag-uusap nang nakaka-impluwensya ng malaking paggamit ng formalidad ng wika. Mayroong dalawang halimbawa ng tenor of discourse. Iyon ang formal at informal. Last, ang mode of discourse. Ito ay tumutukoy sa paraan kung paano nag-uusap ang mga tagapagsalita, pasulat man o pasalita. Sa pasulat, madalas itong formal, sa salitang ginagamit, kaya hambing naman ito sa pasalita.